Nung nakita niyo yung tanong dito sa title ng video na to, siguro pare, hindi kayo motivated or hindi nyo kaya na mag-quit ng gaming. Or di kaya naman parehas, ganun. And to be honest pare, nahihirapan rin ako na sagutin yung question na to. Especially nung 15 years old ako, nung dito ako sa loob ng kwarto ko. Like, I play it every single day. Pero going back dun sa tanong pre, paano nyo nga ba masasagot yung question na to? Para makapagsimula na kayo na mag-invest ng oras sa relationship, kalusugan, or di kaya naman yung layunin nyo sa buhay pare. Ikalawa ay paano nyo ba malalagpasan yung mga hadlang sa inyo, mapamotivation or abilidad man yan, sa journey nyo ng pag-quit ng gaming. Pag-usapan natin yan sa video na to. Musta pre? Ako si Charles PH kung di mo pa ako kilala. And gumagawa ako ng self-help videos dito sa channel na to para tulungan kayo na alisin yung humahadlang sa potensyal ninyo. Gamitin nyo yung oras nyo sa kalusugan, relasyon, or layunin nyo. At higit sa lahat para maging leader kayo na mag-iiwan ng positibong ambag sa ating bansa. Okay, so first of all, yung ibang tao na manonood ng part na to, some of them ay hindi na sila committed na panoorin tong part na to if hindi nila ma-overcome yung dalawang obstacles na babanggitin ko. Can you guess kung ano yung dalawang obstacles na yun pare? Pero bago ko sabihin yung dalawang obstacles na yun pare, gusto ko lang na i-remind kayo that after nyo na ma-overcome yung dalawang obstacles na to, pagkabigay ko, balikan nyo itong video na to pare since pag-uusapan naman natin kung ano ba yung naiiba sa mga tao na kayang mag-quit ng gaming and hindi na sila babalik muli doon sa mga tao na patuloy pa rin na pumapalpak. Huwag niyo skip yung part na yun dahil mahalaga rin yun. Ito yung unang obstacle na kailangan nyong ma-overcome. And that is yung, bakit naman kita pagkakatiwalaan pare na para ma-quit ko yung gaming ko. If you are this kind of person na wala pa kayong tiwala sa akin, you don't really know me much, since ngayon lang ako nakita, then pwede nyo panoorin yung video na ito. And that video ay makatutulong pre para mabigyan kayo ng konteksto kung bakit ko ba sinimulan tong goal na to para ma-overcome nyo yung trust issues nyo sa akin pre. Then pangalawang obstacle is ano ba talaga pare Charles PH, ano ba yung gagawin ko para makaquit ako sa paglalaro? Para naman dyan pare, pagkatapos yung panoorin yung unang video na binanggit ko at nakatulong yun pare na maging motivated kayo na tumigil na sa paglalaro, then you can watch naman yung video na ito. Ituturo rito yung mga eksaktong mahalagang gawain na pwede nyo nang gawin ngayon to actually quit yung gaming. So watch them now and go back sa part na to. If pinanood nyo pare yung dalawang videos na binanggit ko kanina, then congrats pare because nagawa nyo nang sagutin yung title ng video na to. Well, hindi pa fully nasasagot niyo yung tanong na yun, pero may ginawa kayong action pare to stop yung gaming nyo and nag-invest kayo ng oras sa mga videos na makatutulong sa inyo para mas mabuo nyo yung buhay na gusto nyo. And you have to keep in mind pare, it's not about na kaya nyo papanoorin yung mga video na yun kasi gusto nyong ma-overcome yung trust issues nyo sa akin, or di kaya naman gusto nyong malaman ano ba yung mga specific na gagawin nyo to overcome yung gaming addiction nyo. It's not about those stuff, but it's about you pare, na pinili mo yung landas na to para matanggal nyo yung gaming, yung obstacle na pumipigil sa inyo para ma-achieve yung full potential nyo. Now, naitatak nyo na yun sa isipan nyo pare, na-reminded na kayo patungkol doon. Hindi pa nagtatapos dyan ang lahat dahil the next thing na pag-uusapan naman natin ay ano ba yung nagsiseparate sa mga tao na nakakapag-quit ng gaming compared dun sa mga tao na patuloy pa rin na pumapalpak sa pag-quit ng gaming. What separates yung mga successful na tao na yun pare is yung mga yon ay alam nila kung ano ba yung 6 na hadlang na pipigil sa kanila para magawa yung vital behaviors. Tandaan nyo ba yung pangalawang video na pinapapanood ko sa inyo kanina? Hindi nyo lang basta-basta gagawin yung vital behaviors na yun or mahalagang gawain na yun. Dahil meron pa sa inyong hahadlang para magawa nyo yung mga yun. Kaya kailangan nyo panoorin ngayon pre, yung nandito sa playlist na ito. And I will share one mabilisang insight na meron dun sa video na yun. And that is yung structural ability. Ang ibig sabihin lang dun ay yung physical na environment mo pre, it might be the reason kung bakit ka patuloy na naglalaro ng video games. So, tignan mo yung mga nasa paligid mo, sa pader mo, yung mga suot-suot mo ngayon, they might be the possible reason kung bakit ka patuloy na nag-video games.
Sa paanong paraan pare? Then panoorin nyo yung nandun sa playlist na yun. Because dun ko pa mas i-discuss ng maigi yung mga 6 na hadlang dito sa vital behaviors na gagawin nyo. After nyo mapanood yung bagay na yun pre, i-continue nyo yung panonood ng part na to. In this part naman pare, i-discuss ko yung mga karaniwang dahilan ng mga kapwa ko Pinoy gamers or di kaya naman yung sarili ko kung uulitin ko yung journey ko sa pag-quit ng gaming pare. And kapag hindi nyo na-address yung mga 6 na dahilan na to, then mas lalaroin nyo yung MLBB, yung Minecraft, or di kaya naman kung anumang games yung nilalaro nyo. Kahit na napanood nyo na yung previous videos na minention ko kanina. So the first thing pare na dahilan ng younger version ng sarili ko ay it is related pare sa entertainment. So if you guess it correctly pre, sasabihin ng like younger self ko dati na ay patuloy ako na maglalaro ng video games kasi like masaya na maglaro ng ML, ng Minecraft, like doon na ako nagiging masaya. So if you have this kind of excuse sa utak mo pare, tandaan nyo na meron kayong kapangyarihan ngayon. And hindi yun yung kapangyarihan na like bigla water bending, bigla kayong maghahampas ng tubig sa kapitbahay nyo. Pero ayun yung kapangyarihan nyo ngayon na pumili. Pag na-recognize nyo na meron kayong kapangyarihan na pumili ng gagawin nyo, ng iisipin nyo, then mas magiging motivated kayo and committed na gumawa ng like malalaking sakripisyo para ma-quit nyo yung gaming. So what does this mean for you pare? Gusto ko nasagutin mo tong question na to ngayon. And that is, pipiliin mo ba na magpatuloy ka na maglalaro ng video games for fun? And sacrifice mo yung time, yung oras na pwede mo sana magamit para ma-invest doon sa kalusugan mo, relasyon mo, sa magulang mo, kunyari, layunin mo kung bakit ka nababuhay, like pagtulong sa kapwa mo Pinoy, or even yung future career mo, yung pagre-research mo, paano ka ba mas magiging better sa career na yun. That's the first option. The second option, pare, is pipiliin nyo na tumigil sa paglalaro ngayon. Para you can be yung tipo ng tao na nag-i-invest ng oras sa kalusugan, like pagpapalaki ng katawan nyo para mas maging proud kayo sa sarili nyo, pagpapaunlad ng presensya nyo kapag nakipag-usap kayo sa magulang nyo, or di kaya naman like tutulong ka sa kapwa mo Pinoy kasi ayun yung layunin mo sa buhay. You have to choose now between these 2 options. And that's the thing that I want you to do before you proceed sa mga iba nyo pang matututunan sa video na to. And to be honest pre, iba-iba man yung goals nyo pagdating dito sa kalusugan nyo, relationship, layunin nyo sa buhay, or future career. Pero pinapaalala ko lang sa inyo pre na meron kayong kakayahan, kapangyarihan na pumili ngayon. If pinili nyo pa rin patuloy na maglaro, tandaan nyo pare na nandito lang ako. Sana all. Kung handa ka na pare na mag-quit ng video games and gusto mo pare na gawing proud yung future self mo, then balikan mo tong part na to and ipagpatuloy mo yung panonood ng video na to. Nga pala pare, meron akong ginawa na video pare dito sa personal motivation and maaari makatulong sa inyo kung sakaling nahihirapan pa rin kayong pumili. The next thing pare is my younger self pre is iniisip niya pag inalis ko yung video games sa buhay ko and humarap ako sa totoong buhay, then real life is not going to be fun. Like ganito na lang yung mangyayari sa akin sa pang-araw-araw, mag-aaway kami ng tatay ko, kakain ako ng ganitong chichirya, like ang boring, may pag-usap ako sa mga tao na to, like di nga ako marunong mapag-usap dati. But actually pre, kung gusto nyo na gawing like masaya yung pag-quit ng gaming, pwede nyo subukan to ngayon. Like literal na ngayon. Because meron akong ginawang video sa personal motivation playlist and it's related sa pag-gamify. Like gagawin yung game, yung pag-quit ng gaming. So like ang word naman pa ganun. Like gagawin mong game yung pag-quit ng gaming. Paano yun pare? You can just watch yung videos ko regarding dun. Subukan nyo lang pare, baka ma-enjoy nyo na yung totoong buhay compared sa video games. The third thing is it is related naman pare sa meaning and sacrifice. Hulaan nyo pare kung ano yun. But basically, gaming pre, sa isipan nyo, makabuluhan, meaningful yung paglalaro. And ayaw nyong masayang lahat
ng pinaghirapan nyo, yung lahat ng oras nyo para ma-build yung skills nyo sa barrel, dun sa hero na yon, or like kung anong skills na develop nyo sa paglalaro ng gaming. Ayaw nyong i-sacrifice yung mga yun, pare. If you feel and think this way, and ito yung naging isa sa mga rason kung bakit ayaw nyong i-quit yung gaming, then I made a video sa loob lang ng personal motivation playlist. And you can watch yung video na yon para malaman nyo kung ano yung journey ko, kung paano ko na-overcome yung ganitong hadlang or excuse sa isipan ko. So kung nagawa nyo na yung mga like bagay na sinabi ko kanina, napanood nyo na yung mga videos, and in-apply nyo agad-agad, then congratulations pare, you've made progress. Pero meron pa rin 3 bagay na they can hold you back pare. Like yung tipong kukunin nila yung mukha mo, sabi na, ay, hindi ka pa makaka-quit sa gaming. And yung mga tao na nanonood ng part na to, pre, some of them won't even care about it. Like, wala lang silang pakialam dito sa like, the next things na babanggitin ko. Pero, yung 3 bagay na to, malaki yung kapangyarihan nito, pre, para ma-influensyan kayo na magpatuloy na maglaro. So, you have to know them para ma-address nyo sila. The first thing is related to sa akin. And there is something sa loob ng isipan nyo kung bakit hindi pa rin kayo motivated na ipagpatuloy yung pag-quit ng gaming. And it is related sa tiwala. So if you guess correctly pare, maybe meron kayong hinohold sa isipan nyo na dahilan, which is, kahit na napanood ko na yung video mo kanina sa unang playlist na bakit mo ginawa yung goal na to, like, bakit naman kita pagkakatiwalaan? So if ikaw ay isa sa mga tao na yun pare, may aminin ako sa inyo. If you don't trust yung mga tinuturo ko dito pare, willing ako na i-sacrifice yung 1 oras ko kada linggo para maintindihan yung sitwasyon mo. Paano ko gagawin yon? Meron akong libre na collect. Wala kayong babayaran pare, pero gaganapin ko yun from 1 o'clock to 2 o'clock PM. So ano naman kung like, maintindihan ko yung posisyon nyo sa pamamagitan ng calls na to. Anong may tutulong na to sa inyo pre? If naiintindihan ko yung sitwasyon nyo pare, then magagawa ko na i-adjust or i-adapt yung advice ko pare base sa sitwasyon ninyo para mas mabilis kayo na makaka-quit sa paglalaro. Pangalawa is meron din akong i-admit sa inyo. Yung pag-quit ng gaming, hindi siya sobrang bilis. Some people na nanonood ng video na to, even though mapapanood na yung buong video na to, they won't be able to quit in just 30 days. Then what's the purpose pare na panoorin mo pa yung buong video na to if you can't quit in 30 days? Well, it is fine pare to fail during this journey kasi parte yan ng pag-quit ng gaming. Ako pare, nung sinimulan ko yung journey ko na kikwit ko yung gaming sa pamamagitan ng pagtatrack ng nagkakos sa akin para maglaro and pagre-replace ng mga gaming triggers ko ng meditation, exercise, pag-usap sa mga ibang tao, like hindi agad-agad like na-quit ko yung gaming in 30 days. Inabot ako ng ilang buwan para lang ma-quit yung gaming. Pero it doesn't mean mas matatagalan kayo kagaya nung sa akin pare. Kasi ngayon I learn a lot from this journey na magagamit nyo para mas maging 10 times successful kayo sa pag-quit nyo ng gaming and paggawa nyo ng mga positive habits. Meron na kayong access pre dito sa like lahat ng natutunan ko sa pamamagitan ng panonood ng video na to and yung iba pang video sa channel ko. So don't be desperate pre kung hindi nyo agad ma-quit yung gaming in 30 days. It may take you like 60 days, 90 days, but the most important thing is gumawa kayo ng aksyon and na unti-unti magagawa nyo ma-quit yung gaming if you stay consistent. And most importantly, ina-apply nyo yung natututunan nyo. Yung sumunod na hadlang pare, related to sa paligid mo, yung social environment mo. Like, tignan mo yung pamilya mo ngayon, tignan mo yung mga kaibigan mo ngayon. The reason kung bakit ka motivated pa rin na magpatuloy sa paglalaro ay dahil meron kang belief sa utak mo pare na yung paglalaro is yung source mo ng social connection and bonding. So ako pare, meron akong pinanood na isang YouTuber na kulay brown yung balat niya and nakasuot siya ng dark blue na bathrobe and kitang-kita yung like balbas niya, ganun. Siya yung nag-influence sa akin na ma-quit yung gaming. So yung YouTuber na yun pare, sinabi niya sa akin sa isang video niya na yung mga taong kalaro ko sa video games, like kaibigan ko lang sila kapag naglalaro kami.
Kung ititigil ko yung paglalaro ko kasama sila, they will never stay as my friends. And nung una pare, nung narinig ko yung advice na yun sa loob ng kwarto ko, yung 15 years old ako, like hindi ko agad pinapaniwalaan tong kulay brown na YouTuber na to. Pero as I analyze yung buhay ko nun, napansin ko nung tinigil ko yung video games ng mga ilang araw, ng ilang buwan, and finally nung nakwit ko ng video games, like yung mga nakalaro ko pare, they weren't actually my friends. Doon ako napaniwala na totoo nga yung sinasabi ng like YouTuber na to. Itong YouTuber na nakapag-influensya sa akin to quit yung gaming ko. Pero meron pa rin nabanggit etong like YouTuber na to sa akin, which is unless daw yung mga kalaro kong yun is napaka-close ko sa kanila and nagagawa ko mag-open up sa kanila kahit na di kami naglalaro ng video games. Pero in my situation back then, hindi talaga ako close sa mga gaming friends ko noon, like sa laro ko lang talaga sila nagagawa makabanding. Yung sumunod naman pare is related to sa mga sikat na tao. Like sa tingin nyo, ano kaya tong reason kung bakit motivated pa rin kayo na maglaro ng gaming? Anong meron sa mga sikat na tao na to? If you guess it correctly pare, the reason kung bakit motivated pa rin kayo na maglaro ng video games is that nakikita nyo yung mga sikat na tao or like may kilala kayo sa paligid nyo na patuloy pa rin na naglalaro ng video games. Pero, namamoderate niya. Like, hindi siya nagiging sobrang addict sa paglalaro ng video games. And higit sa lahat, like, sumasakses sila sa buhay nila. Like, kumikita sila ng malaki, ganito, ganyan. Like, they are doing good in life. Pero, pagdating naman dito, I just want to say to you, pare, na bakit hindi mo naman subukan na i-quit yung video games ngayon and ikumpara mo yung sarili mo sa dating version ng sarili mo na palagi na lang nag-ML, like naglalaro ng video games, imbes na ikumpara mo yung sarili mo sa mga like sikat na tao na nakikita mo sa internet, sa paligid mo. Tignan mo pare, if mas magiging masaya ka, focus, and connected sa totoong buhay kung ititigil mo yung paglalaro ngayon. Think about yung buhay mo after 30 to 90 days. Now nalaman nyo na yung mga mindsets pare, and overcome yung mga dahilan na meron kayo sa isipan nyo. The next thing naman na babanggitin ko is ito yung bagay na hindi nyo ganun mapapansin na possibly nakaka-impluensya sa inyo kaya kayo patuloy na naglalaro. Ito yung 4 na bagay pare na pumipigil sa akin yung 15 years old na sarili ko. And nung ginawa kong solusyonan yung 4 na to, mas naging successful ako sa pag-quit ko ng gaming. And the first thing is related to sa pera, sa future. So kung nahulaan nyo na yun pare, possibly meron kayong dahilan which is yung paglalaro ng video games is ayun yung source ng income ninyo or ayun yung magiging source pa lang ng income ninyo sa hinaharap. I want you to imagine yung dalawang scenario na to. Like, pikit nyo yung mga mata nyo ngayon. Basically, the first scenario is patuloy kayo na naglalaro ng video games. Kumikita kayo ng pera, pero yung oras na pwede nyo sanang magamit sa pagpapaunlad ng mental health nyo, paglalaan nyo ng quality time ng walang cellphone sa mga like minamahal nyo sa buhay, or di kaya naman yung pagtulong nyo sa ibang tao, yung oras nyo sa mga yun is nasa-sacrifice. Sa kabilang banda pare, imbis na maglaro kayo to earn money, meron kayong ginagawa sa totoong buhay gaya ng pagpapaunlad ng sarili ninyo, nagiging leader na kayo, tinutulungan nyo yung ibang tao, and nag-iiwan kayo ng positibong ambag sa kanila, especially sa mga kababayan nating Pinoy. And habang ginagawa nyo yun pare, kumikita rin kayo ng pera dahil sa positibong impact na ginagawa ninyo sa kapwa natin Pinoy. Sa tingin nyo pare, alin doon yung better na career path para sa inyo? Alin doon yung mas better na landas na tatahakin nyo? So think about yung answer nyo sa question na yon. The second thing pare, eto naman ay related sa pera pa rin. And para mas magkaroon kayo ng idea, related rin to sa kunyari, like, bagong gaming phone, bagong skin, ganun. Ano kaya yung possible reason kung bakit ayaw nyo pa rin itigil yung paglalaro? Anong meron sa pera, sa bagong skin, and sa bagong gaming phone na meron kayo ngayon? Well, the next na dahilan pare is that ayaw nyong itigil yung paglalaro ng video games kasi ayaw nyong masacrifice yung mga ginastos nyo sa gaming. Skin man yan, yung mga like gaming tools, like ano ba ang tawag doon, yung mga nilalagay ng mga gamers dito sa nila, hinlalaki nila para smooth daw yung paglalaro ng phone para hindi nagpapawis, nagpapasma. So all of these like gaming tools, like lahat ng pinagbibili nyo para mas mag-enhance yung gaming performance nyo, ganun. Ayaw nyo i-sacrifice yung mga yun pare. And for this situation,
Naalala ko nun pare nung andito ako sa loob ng kwarto ko and ako, kinuha ko yung credit card ng tatay ko. And nung pagkakuha ko ng credit card ng tatay ko, tinanong ko siya like, paano po i-register yung ganito? Ano po yung ganito sa credit card niyo? Ganyan, ganyan. Hindi ko agad sinabi sa tatay ko na gusto ko gagamitin yung credit card na yun. Yung mga information na yun. Nagsinungaling ako. And after several days, binanggit niya sa akin bakit daw merong naniningil sa kanya dun sa company nila. Like meron daw siyang utang, like ginastos sa video games, sa ML. And nung time na yun, hindi ko agad naamin sa tatay ko kasi nahihiya akong aminin na ginamit ko yung pera doon para bumili ng diamonds, pambili ng skin, ng emblem, ganito. And niregret ko yung paggawa nun pare kasi nasayang yung pera ng tatay ko. And higit pa doon is naapektuhan yung tiwala namin sa isa't isa. Sa sitwasyon mo pare, imagine mo na hindi ka nag-invest ng pera para bilhin yung skin, yung baril na yan, yung mga like nakikita mo dyan sa video game na yan, like hindi ka naglabas ng pera. How much pare willing kayo na mag-invest pa ng pera dyan sa video games na yan kung hindi nyo man lang binili yung mga bagay na yan nung una pa lang? Pag-isipan nyo pare kung saan nyo pa pwedeng magastos yung pera na nilabas nyo sa gaming. Ano ba yung mga makabuluhang bagay kung saan pwede nyong igastos yung pera nyo? And finally, ano ba yung consequence kung pinagpatuloy nyong i-invest yung pera nyo sa video games? Like, think about yung mga masasayang yung pera na pwede nyo sanang magamit sa mga makabuluhang bagay, sa pagbili ng mga like educational materials na makatutulong sa inyo to improve yung communication, ganun. Just think about those questions for a second, pare. So, the next thing naman, pare, is possibly yung younger self ko. Yung dahilan sa utak niya kung bakit ayaw niya pa rin iwanan yung video games is that kapag patuloy ako naglaro ng video games, like, mas magpo-progress ako doon. Yung status ko na mula top 50 pakito, magiging top 1 pakito rin ako pagdating ng araw. Like, syempre, pagpapatuloy yung paglalaro ng video games kasi ayaw ko masayang yung mga yon. If you have that, parang pag-iisip, pare, then think again. Kasi, I want you na pumili ngayon. Since meron nga kayong kapangyarihan na pumili, I want you to pick. Ipagpapatuloy nyo ba na maglaro? Para maiwasan yung i-sacrifice yung progress, yung status nyo na top 1, top ganito sa video games, or mag-quit na kayo sa paglalaro and start increasing yung status nyo sa totoong buhay. Let's say you are a level 1 exerciser, like hindi ka nag-exercise. Ile-level up mo ba yung exercising skills mo, pre? Will you pursue yung level 50 exerciser para mas maging proud ka sa pangangatawan mo and hindi ka mahiya sa sinasabi ng ibang tao sa'yo? Just think about kung anong pipiliin mo, video games or real life. The last but not the least na dahilan ay patuloy pa rin ako na maglalaro ng video games kasi kapag tumigil ako sa paglalaro ng video games, wala naman ako matatanggap na like rewards, like mga physical na rewards mula sa totoong buhay. So, what's the purpose of stopping to play video games? And to be honest with you, pare, ako sa sarili ko, wala rin ako na-receive masyadong extrinsic na rewards, mga physical na rewards sa totoong mundo. Pero, instead of receiving yung mga ganong klaseng physical rewards, ang natanggap ko ngayon, after I quitted yung gaming, ay respeto sa magulang ko. I also felt yung kasiyahan ko kasi nag-invest ako ng oras sa mental health ko. So, I don't overthink that much. And finally, nagkaroon din ako ng oras para makapag-focus sa recovery ko, para unti-unti ko ma-build yung pangatawan na gusto ko. So think again, pare. Ikikip mo pa rin ba yung dahilan na to sa isipan mo? Now with this part, good job, pare. If nagawa niyo yung mga action steps, nagawa niyo ma-reframe yung mindset niyo regarding dun sa mga dahilan na binanggit ko kanina. Pero ngayon, pare, pag-uusapan naman natin yung sunod na powerful sources na makakapag-determine kung may aalis nyo yung gaming sa buhay nyo and hindi na kayo babalik pa muli. Ito yung pinaka-importanteng part, pare. Kaya bigyan nyo ako ng ilang minuto para i-discuss yung mga to. So, yung unang dahilan, pare, is related sa failure. So, kung nahulaan nyo kung ano man tong sunod na hadlang na to, that is, paano naman Charles Page kapag pumalpak ako sa pag-quit ng gaming? Meron bang tutulong sa akin, pare? Paano kapag during the journey, the 30 to 90 days journey, nagkaroon ng isang
araw kung saan like hindi ko na talaga kinaya pare. Like naglaro talaga ako ng video games kasi di ko na matiis. Like pinilit ako ng mga ganitong klaseng kaibigan ko. Like nasayang yung 30-day progress ko kasi naulit na naman ganito, ganyan. Well pare, pagdating dyan sa hadlang na yan sa buhay mo, meron akong ginawang video dyan and nandun lang siya sa personal ability na playlist. So you can just watch yung video na yon and that will help you para ma-overcome yung hadlang na to. So after you watch yung video na yon, then the next naman hadlang is related sa oras. Isipin niyo yung journey pare, yung oras. So kung nawalaan niyo kung ano itutukoy ko pare, it's about kung gaano katagal bago niyo makiquit yung paglalaro ng video games. If nararanasan niyo yung ganitong hadlang na ayokong mag-quit sa gaming kasi like matatagalan ako, like ang tagal ng proseso pare. Well, sa experience ko pare, instead na mag-focus ako sa end goal na makakwit ko na yung video games. Like may alis ko na yun sa buhay ko, di na ako maglalaro sa pang araw-araw, magamit ko na yung oras ko sa mga makabuluhang bagay. Instead na mag-focus ako sa destination, I decided to switch yung focus ko sa ibang bagay. Kasi pag pinagpatuloy ko na pag-isipan yung mga yon, mas nagiging desperado lang ako and hindi masaya sa proseso ng pag-quit ko. Yung bagay kung saan tinuon ko yung focus ko pare is yung pagtatrack ko ng progress daily. Mas nakatulong yun para ma-enjoy ko yung journey. So, what can you do right now pare? If you have this like hadlang sa isipan mo. Well, what you can do is that you can track yung progress mo sa pag-quit ng gaming sa pamamagitan nung nabanggit kong Google Forms. Doon nyo itatrack yung progress nyo para mas ma-enjoy nyo yung journey ng pag-quit and hindi lang kayo nakafocus sa destination. Now we're gonna move on sa social environment mo ulit pare. So take a look at your friends, your parents, or like kung sino namang nakita mo sa paligid mo, sa internet, ganon. The possible reason kung bakit hindi ka natigil sa paglalaro is because of those people. Bakit? Maybe yung mga tao sa paligid mo is like sila yung tipong tao na tinutulungan ka para patuloy ka na maglaro ng video games. Like binibigyan ka nila ng cellphone, ng load, or like whatever na ginagawa nilang paraan para tulungan ka. The way you can overcome yung hadlang na to pare is that go back doon sa kapangyarihan nyo to choose. Because pwede nyong piliin ngayon na mag-remain sa social group na meron kayo, na manatiling subscribe sa mga influencers na tumutulong sa inyo para mas maging addicted sa paglalaro. Or matututo kayo pare na humindi. Hindi nyo tatanggapin yung like pagtulong nila para like mas maging obsessed kayo sa paglalaro. And that may sound harsh para sa'yo pare. But you have the power to choose right now. And you have to know that it is fine na i-reject mo yung ibang tao. And if you choose na i-reject yung ibang tao pre, and you want to find another group of people, a new social circle kung saan tinutulungan ka pare na hindi maglaro ng video games, na tinutulungan ka na gawin yung mga positive habits para umunlad ka talaga sa totoong buhay. If ayan naman yung desisyon na gusto mong gawin ngayon, then you can watch yung video na ginawa ko sa social motivation and social ability playlist para matulungan kayo sa desisyon nyo na to. Now, yung mga sumunod naman na hadlang pare na makikita nyo sa screen, which is una sa lahat related to sa gaming environment. Pangalawa is gaming information. Pangatlo naman is gaming law. And panguli is gaming reminders. So itong apat na to pare, i-address ko yung apat na hadlang na to doon sa structural ability playlist. And yung playlist na structural ability, hindi ko pa yung nagagawa pare. Gagawin ko pala ng video yan after ko ma-update yung mga videos sa personal motivation hanggang structural motivation na playlist. Pwede kaya naman yung mga naunang playlist. So basically, yung videos na i-upload ko sa structural ability playlist ay simple lang yung mga lessons na yun. Pero like meron yung impact kung bakit kayo like hindi makakwit ng video games. Related yun sa environment nyo pare. So para maging updated kayo pare, kung nagawa ko na yung video na yun, subscribe ko sa channel na to, i-click nyo yung bell notification so that once I uploaded yung video sa structural ability, you can watch that video and start na i-address yung mga apat na hadlang na to. Gawin nyo yung magandang bagay, lalong-lalo na kapag ayaw nyo.